Mga boss, magandang araw sa inyong lahat. May isang bagong usapin na naman ngayon ang pinag-uusapan ng ilang supporters ni Sir Paul at ng buong PB team. At sa pagkakataong ito mga boss, hindi lang basta ordinaryong opinyon ang naging dahilan kung bakit nagsalita si PB Unji, na kapatid ni Sir Paul at isa ring miyembro ng PB team. Ilang araw na ang nakalipas, nagbahagi si PB Unji sa Facebook ng isang YouTube video mula sa isang nagsisimula pa lamang na content creator na si KSMV Channel. Ang pamagat ng video ay tigil tulong si Pugong Biyahero kay Nanay Ima dahil malaki ang gastos, alamin. At ganun din ang mensahe na makikita sa thumbnail ng video. Sa kanyang Facebook post, mariing pinuna ni PB Unji ang naturang content. Ayon sa kanyang caption, sa laman daw ng video ay tinawag pang scammer si Pugong Biyahero. At dahil dito, sinabi ni PB Unji na hindi nila basta palalampasin ang ganitong klaseng aligasyon. At binanggit din niya na posibilidad ng legal action. Ngayon mga boss, bilang isang supporter ni Sir Paul at ng PB team, gusto kong sabihin ng malinaw. Hindi ako sang-ayon sa ganitong paraan ng pag-atake kay Sir Paul. Pero gusto kong pag-usapan natin ito ng mahinahon. Hindi natin kailangang makipag-away. Hindi natin kailangang murahin si KSMV at hindi rin natin kailangang gumawa ng panibagong gulo. Ang kailangan natin ay pag-usapan kung bakit para sa akin, hindi patas na agad bigyan ng napakabigat ng konklusyon ang isang sitwasyon dahil lamang sa isang tulong na hindi agad nakita o naibigay sa panahong inaasahan ng iba. Mga boss, tandaan natin ang isang napakasimpleng bagay. Ang delay ay hindi automatic na ibig sabihin ay abandonment. Kung may isang beneficiary na hindi agad natulungan, hindi ibig sabihin noon na wala ng malasakit. Hindi rin ibig sabihin na tuluyan ng nakalimutan. At lalong hindi ibig sabihin na may panlilinlang na agad. Bago tayo mag-conclude, kailangan muna nating malaman ang buong kwento. Hindi isang beneficiary lang ang inaasikaso. Dito tayo dapat maging realistic. Si Sir Paul ay hindi naman isang tao lamang ang tinutulungan. Maraming beneficiaries, maraming lugar, maraming iba't ibang pangangailangan. May nangangailangan ng pagkain, may nangangailangan ng bahay, may nangangailangan ng pagkabuhayan, medical assistance at agarang tulong. At lahat ng yon ay nangangailangan ng panahon, pera, biyahe, coordination at mga taong tutulong sa implementation. Kaya kung may isang beneficiary na hindi agad napuntahan o hindi agad nabigyan ng tulong, hindi natin maaring sabihin agad na ay wala na, pinabayaan na. Hindi ganon kasimple ang charity work. Hindi ito parang isang transaksyon na kapag hindi nangyari sa araw na inaasahan mo, ibig sabihin ay wala nang mangyayari. Minsan delay, minsan may kailangang unahin, minsan may ibang problema na kailangang resolbahin, at minsan kailangan talagang maghintay. Hindi natin nakikita sa likod ng kamera ang lahat. Isa pa, dapat nating tandaan bilang viewers, hindi natin nakikita ang buong buhay at trabaho ng isang content creator sa loob ng isang video. Ang nakikita natin ay edited content. May beginning, may middle, may ending. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng nangyayari sa likod ng kamera ay kasama sa video. Hindi natin alam lahat ng tawag. Hindi natin alam lahat ng coordination. Hindi natin alam lahat ng biyahe. Hindi natin alam kung gaano karaming oras ang ginugol sa pag-asikaso ng iba't ibang beneficiaries. Kaya bilang viewers, kailangan din nating maging maingat. Dahil kapag hindi natin alam ang buong context, napakadaling gumawa ng konklusyon. At kapag ang konklusyon ay tungkol sa reputasyon ng isang tao, dapat doble ang pag-iingat. May karapatang magtanong pero may responsibilidad din. Ngayon, gusto kong maging fair mga boss. Hindi ko sinasabing bawal magtanong si KSMV. Bilang content creator, may karapatan siyang magtanong. May karapatan siyang gumawa ng komentary. May karapatan siyang magbigay ng sariling pananaw. Kung may napansin siyang bagay na sa tingin niya ay kailangang linawin, pwede naman niya itong talakayin. Pero kasama ng kalayaan na gumawa ng content ay responsibilidad sa mga salitang ginagamit. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay isang totoong tao. Lalo na kapag may pangalan at reputasyon na maaring maapektuhan. At higit sa lahat, kapag gumagamit ng mabibigat na salita o paratang. Dito ako hindi sangayon mga boss. Kung may concern tungkol kay Nanay Ima, ilabas ang concern. Kung may tanong tungkol sa tulong, itanong. Kung may hindi malinaw, humingi ng clarification. Kung may ebidensya, ipakita. Pero hindi dapat agad maging final conclusion ng isang bagay na hindi pa malinaw sa lahat. Dahil ang salitang scammer ay napakabigat na salita. Hindi ito simpleng puna lamang. May malaking epekto ang ganong klaseng accusation sa reputasyon ng isang tao. Kaya naintindihan ko kung bakit naging matindi ang reaksyon ni PB Unji. Ngayon, baka sabihin ng iba, supporter ka kasi ni Sir Paul kaya kinakampihan mo siya. Oo, hindi ko itatanggi,
Supporter ako ni Krishna at supporter din ako ni Sir Paul. Pero ang pagiging supporter ay hindi nangangahulugan na dapat bulag tayo. Kung may mali, pwedeng sabihin na mali. Kung may pagkukulang, pwedeng pag-usapan. Pero kailangan pa rin nating maging patas. At sa sitwasyon na ito, ang punto ko ay simple lamang. Hindi sapat ang delay para patunayan na pinabayaan na ang isang beneficiary. At lalong hindi sapat ang isang delay para agad magbigay ng pinakamabigat na paratang. Kung may ibang impormasyon, ilabas. Kung may ebidensya, ipakita. Pero kung wala, huwag nating dagdagan ang kwento. Tungkol naman kay PB Unji mga boss, naintindihan ko kung bakit siya nagsalita. Kapatid siya ni Sir Paul, kasama niya sa PB team. At syempre, kung may nakikita siyang content na sa tingin niya ay hindi patas sa kanyang kapatid, natural lamang na magkaroon siya ng reaksyon. At ang kanyang Facebook post ay malinaw na pagpapakita na pagtatanggol kay Sir Paul. Pero bilang supporters, hindi natin kailangang dagdagan ang tensyon. Hindi natin kailangang pumunta sa comment section para makigmurahan. Hindi natin kailangang gumawa ng personal attacks. At hindi rin natin kailangang gantihan ng paninira ang isang content na hindi natin nagustuhan. Mas maganda kung facts ang gamitin natin. Mas maganda kung maayos ang argumento. Dahil kung totoong may ginawa si Sir Paul para sa mga beneficiaries, mas malakas ang ebidensya kaysa sa anumang away sa comment section. Mga boss, minsan nakakalimutan natin kung gaano kahirap ang pagtulong sa maraming tao. Kapag nakita natin sa video na may natulungan, parang simple lang. Pero sa likod nun, may gastos. May logistics, may manpower, may biyahe, may oras. At may iba pang beneficiaries na naghihintay. Kaya hindi natin maaaring asahan na lahat ng problema ay maresolba agad-agad. At dito ko gustong ipaalala. Hindi naman kailangang isang araw lang ay maayos na lahat. Ang mahalaga ay may effort, may communication, may proseso. At may tunay na aksyon kung talagang may pagtulong na ipinangako. Kaya kung may concern tungkol kay Nanay Ima, sana ay hintayin muna natin ang kumpletong impormasyon. Huwag tayong magmadali. At sa lahat ng supporters ni Sir Paul na nanonood ngayon, ito ang pakiusap ko. Huwag tayong magpadala sa galit. Alam kong nakakainis kapag may nakikita tayong content na sa tingin natin ay hindi patas sa taong sinusuportahan natin. Alam kong natural lang na gusto nating ipagtanggol si Sir Paul. Pero tandaan natin, kapag minura natin ang kabilang panig, hindi ibig sabihin na mas tama tayo. Kapag pinersonal natin ang isang tao, hindi ibig sabihin na nanalo ang argumento natin. Mas maganda pa rin ang tahimik pero matibay na depensa. Sabihin natin, hindi kami sang-ayon, ipakita ang buong facts. Yun lang, walang mura, walang banta, walang personalan. Dahil sa huli, mas maganda pa rin kapag ang supporters mismo ang nagpapakita ng respeto. At para kay Kais MV, kung sakaling makarating sa iyo ang video na ito, hindi ito personal na galit. Hindi rin ito panawagan para atakihin ka ng supporters ni Sir Paul. Ang punto lang namin, kung may issue ka tungkol sa PB team, pwede mong talakayin. Kung may tanong ka tungkol sa isang beneficiary, pwede mong itanong. Pero sana maging maingat sa mga salita. Dahil ang isang content creator ay may malaking impluwensya sa kanyang viewers. Kapag may sinabi ang isang creator, may mga taong maniniwala agad. Kaya malaking responsibilidad ang bawat title, thumbnail at statement. Hindi lahat ng bagay ay kailangang gawing konklusyon. Minsan, sapat nang sabihing, may tanong ako tungkol dito, ano ang buong kwento? At doon nagsisimula ang isang healthy discussion. Sa huli, hindi ito dapat maging labanan kung sino ang mas maraming subscribers. Hindi ito dapat maging labanan kung sino ang mas may maraming supporters. At lalong hindi ito dapat maging personal na away. At ang dapat manaig ay ang katotohanan. Kung may ebidensya laban kay Sir Paul, ilabas at ipaliwanag ng maayos. Kung may ebidensya naman na may ginawa siyang tulong, hayaan nating makita yon. At kung may misunderstanding, sana ay maayos din sa tamang paraan. Dahil kapag charity ang pinag-uusapan, hindi lang pangalan ng isang YouTuber ang nakasalalay. May mga beneficiaries na maaring maepektuhan, may mga taong nangangailangan tulong, at may mga viewers na maaring malito kung ano ba talaga ang totoo. Kaya mas kailangan nating ng responsableng diskusyon. Kaya bilang isang supporter ni Sir Paul at ng PB team, malinaw ang aking paninindigan. Hindi ako sang-ayon sa content na agad nagbibigay ng mabigat na konklusyon tungkol kay Sir Paul kung hindi malinaw at sapat ang ebidensyang ipinapakita. Kung may tanong, pag-usapan. Kung may concern, linawin. Kung may pagkukulang, pwedeng punahin. Pero bago tayo humatol, alamin muna natin ang buong kwento. Dahil tandaan natin, ang delay ay hindi automatic na abandonment. Ang tanong ay hindi automatic na kasalanan. At ang isang hinala ay hindi dapat itinuring na katotohanan hanggat wala pang sapat na ebidensya. Kaya sa mga supporter ni Sir Paul, manatili tayong kalmado, manatili tayong responsable, at huwag nating hayaang ang pagtatanggol natin kay Sir Paul ay maging dahilan para manira naman tayo ng ibang tao. Ipagtanggol natin siya sa pamamagitan ng facts, ipagtanggol natin siya sa pamamagitan ng respeto,
At higit sa lahat, hayaan natin ang tunay na ginagawa ng PB Team ang magsalita para sa kanila. Dahil sa dami ng beneficiaries na inaasikaso, hindi natin maaaring asahan na lahat ay matatapos agad-agad. Minsan may delay, minsan may kailangang unahin, minsan may kailangang hintayin. Pero hindi ibig sabihin noon na wala ng malasakit. At kung may mga bagay na kailangan pang linawin tungkol kay Nanay Emma, sana ay lumabas ang buong impormasyon para hindi na kailangan na puro haka-haka at konklusyon. Sa mga kapwa ko supporter, huwag tayong makipag-away, huwag tayong manlait, huwag tayong magbanta. Sabihin lang natin ang ating paninindigan. Hindi kami sang-ayon sa ganitong paraan ng pag-atake kay Sir Paul. At kung may ebidensya, ilabas. Kung may tanong, itanong. Kung may pagkukulang, pag-usapan. Pero huwag nating kalimutan na sa likod ng bawat pangalan na ibinabanggit sa YouTube ay isang totoong tao. Kaya gamitin natin ang ating platforms ng may pananagutan. Dahil madaling gumawa ng title, madaling gumawa ng thumbnail, madaling makakuha ng views. Pero ang pinakamahirap ay ang maging responsable sa bawat salitang binibitawan natin. At para kay Sir Paul at sa PB Team, nandito lang kami na bilang supporters, hindi para makipag-away, hindi para manira, kundi para sabihin na bago husgahan ng isang tao, alamin muna ang buong kwento. Dahil sa huli, hindi ingay ang dapat manaig, hindi galit, hindi personalan. Katotohanan ang dapat manaig. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at kung may opinion kayo tungkol sa issue na ito, ilagay ninyo sa comments. Pero gaya ng lagi nating sinasabi, respeto lang tayo, walang personalan at facts muna bago husga.